Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapwa Tagalangit. Welcome again sa ating video recording. Ito po kasi patuloy po nating ginagawa para po maihatid yung pong pure message of the Lord, the pure gospel of the living God. At bago yon, gusto ko nang batiin lahat ng mga kapatiran na sa abroad, na sa Pilipinas, na sa Manila, na sa Buga Sibugay, sa lahat ng outreaches sa Jesus Soul Winning Church. Magandang araw po sa bawat isa. Sa our prayer na bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, under God's control in every situation sa bawat buhay ng bawat isa. To God be the glory. Welcome. And sana po ay bukas ang puso't isipan ang bawat isa at mapagpala po sa salita ng Diyos. Ito pong pag-usapan natin, ito po ay mag-encourage sa atin at mag-cultivate po sa ating pananampalataya sa Diyos. The genuine faith in God. Pag-usapan po natin yung totoong pananampalataya sa Diyos, the genuine faith in God. John 20 verse 24, although Thomas the twin was one of the 12 disciples, he wasn't with the others when Jesus appeared to them after nag-resurrect si Jesus. Hindi ho siya nakasama sa 12 disciple. Mga kapatid, sabi dito, so they told him, we have seen the Lord, but Thomas said, first I must see the nail scars in his hand and touch them with my finger. I must put my hand where the spear went into his side. I won't believe unless I do this. Sinabihan si Tomas na kanyang mga kasamang disipulo na nakita namin ang Panginoong Hesus. Sabi ni Tomas, hindi ako maniwala maliban pag nailagay ko ang aking kamay sa kanyang piklat, sa kanyang kamay, at maging nahipo ko ang kanyang sugat sa kanyang tagiliran, parang ganon. Pag nagawa ko ito, maniwala ako. Pag hindi ko po magawa, I won't believe unless I do this. Yun ang paniniwala, yun ang sitwasyon, ang kalagayan po ni Tomas. Pag hindi niya nakita si Lord, hindi siya maniwala. To see is to believe. Verse 26, a week later, the disciples were together again. This time, Thomas was with them. Si Thomas kasama na nila. Jesus came in a while the doors were still locked and stood in the middle of the group. He greeted his disciple and said, Thomas, put your finger here and look at my hand. Put your hand into my side. Stop doubting and have faith. John 20 verse 28, Thomas replied, you are my Lord and my God. Jesus said, Thomas, do you have faith because you have seen me? Jesus said, the people who have faith in me without seeing me are the ones who are really blessed. Sabi ni Jesus, ang mapagpalad, ang more blessed, mapalad po yung taong naniwala na hindi nakita si Jesus personally. Si Tomas kasi, hindi siya maniwala pag hindi niya nakita yung kamay na may marka sa pako, at hindi siya maniwala pag hindi niya nakita yung sugat ni Jesus sa tagiliran. Biglang lumitaw si Jesus at sabi niya, Tomas! Ibig sabihin, ang pinakamensahe dito, mga kapatid, alam ng Diyos ang nasa puso mo. Sabi ni Jesus, Tomas, hipuin mo aking tagiliran, tingnan mo aking kamay. Mga kapatid, nung sinabi ni Tomas yun, at that time wala si Jesus. At nang nagtipon sila ulit, isang linggo lumipas, nagtipon sila ulit, biglang lumitaw si Jesus at tinumbok ni Jesus si Tomas. Bakit si Tomas? Dahil si Tomas at the time ay hindi siya naniwala pag hindi na nakita. Iyon ang maraming Kristiyano. To see is to believe. Mga kapatid, kaya pag-usapan natin ang genuine faith in God. Tanungin po natin yung ating mga kasama ngayon. Ang nasa ating katabi, sino yon? Tanungin po natin, sabihin po natin, mayroon po ba tayong totoong panampalataya sa Diyos? Do you have genuine faith in God or wala, mga kapatid? Mark 9:23, ito ang sabi ng Bible, Mark 9:23, yes, Jesus said, if you yourself can, everything is possible for the person who have faith. Anong sabi ni Jesus, mga kapatid? Everything is possible for the person who has faith. Kaya ang tanong ko po sa ating ngayon, makapanood sa video na ito, makarinig sa message na ito, tanungin po ang ating sarili.
tayo po ba ay may panampalataya sa Diyos? Ano po ang sagot natin? Meron. Kasi ang sabi ni Jesus, everything is possible for the person who has faith. Ito po yung genuine faith. Kung ang buhay natin ngayon, marami pong imposible, baka ang tanong dito, baka yung faith natin hindi na genuine. Imposibleng matapos ko ito, imposible akong sasagana, imposible makapag-cell group, imposible makapag-swim, imposible, maraming imposible. Mga kapatid, usapan yan sa mga taong walang panampalataya. Bakit? Sabi ni Jesus, everything is possible. Amen? Everything is possible for the person who has faith in God. What is faith? Faith is, to have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Ano ang panampalataya? May katiyakan sa bagay na kanyang inaasahan at totoo at sigurado sa mga bagay na hindi niya nakikita. Ito yung faith. Kaya faith and doubt cannot go together. Hindi pwedeng pagsama-samahin yung pag-alinlangan at saka yung panampalataya. Hindi pwede. Because faith is being sure. Kung may duda ka, hindi faith yan. May duda tayong lumago, may duda tayong mamunga, may duda tayong sumagana, may duda tayong maging effective, may duda tayong mawin si ganito, may duda, walang faith yan. Because faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Mga kapatid, if we have faith in Christ, everything is possible. Sabihin natin lahat, everything is possible. Come on, sabihin natin lahat, everything is possible if we have faith in Christ. Faith with action. Kasi ang panampalataya, ang genuine faith with action. Genuine faith with action. Faith without action is dead, according to James chapter 2, verse 14. James chapter 2, verse 17. James chapter 2, verse 26. Faith without action is dead. Good as nothing. So faith with action, that is genuine faith. Mga kapatid, Hebrews 11:17, it was faith that made Abraham of his son Isaac as a sacrifice when God put Abraham to the test. Abraham was the one to whom God had made the promise, yet he was ready to offer his only son as a sacrifice. Ayun mga kapatid, nagawa po ni Abraham na ihandog yung the only son, si Isaac, doon sa Mount Moriah. Ano po ang sabi ng Biblia? Because of faith. Because of faith. It was faith. Dahil sa panampalataya, nagawa ni Abraham. Sabihin ko po sa atin, mga kapatid, kaya nating magbago dahil sa panampalataya. Kaya nating iwanan ang bisyo. Kaya nating ayusin ang buhay natin dahil sa panampalataya. That is genuine faith. Kaya nating mag-tithes dahil sa panampalataya. Kaya nating mag-sowing dahil sa panampalataya. Because everything is possible to those who have faith. Amen. Faith with action, it was faith that made Noah hear God's warning about things in the future that he could not see. He obeyed God and built a boat in which he and his family were saved. As a result, the world was condemned and Noah received from God the righteousness that comes by faith. Alam mo mga kapatid na si Noah, dahil lang sa panampalataya ng si Noah ay sumunod sa Diyos. Pinakinggan niya ang Diyos. At the time ay medyo mainit at sinabihan siya ng Diyos maggagawa ng malaking barko at lagyan at isakay ang mga mag-asawang lahat ng klaseng hayop. At itinayo niya ang barko, pinagtawanan siya sa mga tao at siya ay patuloy na nagsishare ng gospel of righteousness. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, dahil lang sa kanyang panampalataya sa Diyos. Ang aking sharing po sa lahat ng nakarinig sa message na ito, ano po ba ang ating mga hakbang ginawa para patunayan na tayo po'y naniwala sa Diyos? Napakasarap po'y iwanan ang bisyo dahil naniwala sa Diyos. Sumunod sa Diyos, mag-tithes, mag-worship,
mag-soul-win, mag-share ng gospel dahil naniwala sa Diyos. Mag-operate, mag-first fruit dahil naniwala sa Diyos. Dahil may faith in God. Ang sarap pakinggan. Pero napakalungkot pakinggan. Naniwala sa Diyos, wala namang ginagawa. Mga kapatid. Amen po. Faith with action, Hebrew 11:27. It was faith that made Moses leave Egypt without being afraid of the king's anger. As though he saw the invisible God, he refused to turn back. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, dahil si Moses may panindigan, may panampalataya sa Diyos, iniwan niyang Egypt. Kahit galit na galit yung hari, patayin sila, kaya hinabol sila at nakarating sila sa Red Sea. Dahil sa panampalataya, hindi natakot si Moses sa anger, sa galit ng hari sa Egypt. Because of faith, sumunod siya sa Diyos. Because of faith, he pastored the almost 1.5 people of Israelite people na nasa Egypt. Nilid niya para papunta sa land of promise. Ang sabi ng Bible, because of faith. It is by faith that Mary believed that she will have a child even though she is a virgin. Dahil sa panampalataya, yung virgin nagdalang tao, nagsilang ng anak, that is Jesus. Dahil sa panampalataya. The angel said to her, "Don't be afraid, Mary. God has been gracious to you." Verse 31, you will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. Verse 32, he will be great and be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king as his ancestors David was. 33, and he will be the king of the descendants of Jacob forever. His kingdom will never end. Mary said to the angel, "I am a virgin. How then can this be?" Luke 1:35, the angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God." Verse 36, remember your relative Elizabeth, it is said that she cannot have children, but she herself is now 6 months pregnant, even though she is very old. 37, for there is nothing that God cannot do. Everybody say, there is nothing that God cannot do. Walang hindi pwedeng gawin sa Diyos. Virgin, nang pumayag si Mary, sumampalataya si Mary. Iyon ang sabi ni Mary, verse 38, I am the Lord's servant, said Mary. May it happen to me as you have said. So si Mary naniwala at sumampalataya sa Diyos. Kaya ang virgin nagkaroon ng bata sa tiyan at isinilang. Yung isinilang niya ay yung Savior natin. Nagbigay sa atin ng pag-asa sa atin sa bawat isa. Ngayon po ang tanong ko po, tayo po ba'y naniwala sa Diyos? Do you believe in God? Amen. Amen. Do you believe in God? Ito yung sabi ni Lord. Pinili niya tayo at pinadala sa mundong ito. Pinili niya tayo at nilagay sa mundong ito. Sa magulong mundong na ating kinalalagyan ngayon, kinatatayuan ngayon. Ang sabi ni Lord, to produce fruit. To produce fruit, the kind of fruit that will last. Naniwala ka sa Diyos, magawa natin yun. Kung nagawa ni Abraham, kung nagawa ni Moses, nang nagkaroon ng nagsilang si Mary because of faith, then kaya mo mag-produce ng bunga. Ibig sabihin, kaya mong mag-win ng mga tao pabalik kay Lord. Kaya po nating i-win yung mga kaibigan natin. Kaya po natin yan. But the problem, minsan nag-alinlangan, minsan nagduda tayo, mga kapatid. So, I encourage everyone. Do you believe in God? Ang sabi ng Bible, proclaim the word, preach the word of God, and stand upon it no matter what. Rise to the occasion and preach when it is convenient and when it is not. Preach in the full expression of the Holy Spirit.
with wisdom and patience as you instruct and teach the people of God. The people. Naniwala ka sa Diyos, bakit ang hirap nating kumilos para mag-preach? Mas madali pang maging marites kaysa mag-preach. Pero sabihin natin, I believe in God. Mga kapatid, pinag-usapan natin yung genuine faith. Kaya mo yun. Kung nagawa ni Abraham, ni Moses, ni Mary, kaya mo yun, kapatid. If we have faith, if we have genuine faith in God. Amen? This is my encouragement bawat isa. Sayang po ang panahon. Ang labanan po sa buhay Kristiyano para sa rewarding ho sa langit is fruitfulness, effectiveness, mga kapatid. Hindi ho tayo magkaroon ng fruitful life, effective life. Hindi tayo kikilos. Hindi tayo humakbang dahil sa ating panampalataya. Ang daming Kristiyano, may faith in God, wala namang ginagawa. Kaya medyo mahirap i-define yung genuine faith in our lives. I encourage everyone, tumayo ka kapatid. Tayuan mo, i-prove po natin na tayo pinaniwala sa Diyos. We can see the hand of God na kikilo sa buhay natin pag tumayo tayo at isagawa natin yung sinabi ni Lord. Then miracle happen. The power of the word will manifest in our lives if we will arise and do the things that God commanded us because of faith. Amen? Pwede po ba lahat ay tumayo? Pwede po ba ma-request lahat ay tumayo? Pwede po ba itaas natin ating kamay? Huwag mong pansinin yung katabi mo. Taas natin kamay, mga kapatid. Come on. And encourage everyone. Then, can we close our eyes? Pwede po ba tayo mag-meditate sa salita ng Diyos? Tanungin po natin sarili, tayo po ba ay may faith in God? Ako po manalangin, Panginoon, basbasan mo ng iyong kapangyarihan ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Puin niyo po ang buhay. At mula ngayon, Lord, tumayo ang bawat isa at patunayan na sumampalataya at naniwala sa iyo. Ayusin namin ang buhay, iwanan ang mga bisyo, kasalanan, layuan si Mr. Kasalanan. Higit sa lahat, Lord, gawin namin ang mga bagay na inutos mo at sinabi mo. Thank you so much, Lord, for your presence in our lives. Bless the people. Ngayon, Panginoon, may nakapanood sa message nito, may sakit. I pray for healing upon him right now. Everything is possible with you. Just believe, kapatid. Claim your healing right now. Just believe it in Jesus' name. Claim your blessings. Claim your prosperity. Claim your assurance of blessings. In Jesus' name. Amen. God bless you po. God bless you po. God bless, mga kapatid. God bless.